Huwag judgmental. Mapagpalang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Agustin. Happy Fiesta po sa lahat ng mga Agustinians at mga deboto ni San Agustin. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. At sinabi ni Jesus, "Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari, para kayong mga pinaputing libingan na maganda sa labas, subalit puno ng buto ng mga patay at ng iba pang karumihan ang loob. Gayon din naman, mukha kayong mga taong banal, subalit puno naman ng pagkukunwari at kasamaan ang kalooban. Kawawa kayong mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nagtatayo kayo ng mga monumento para sa mga propeta at pinapalamutian ang mga bantayog ng mga banal na tao. Sinasabi ninyo, kung tayo ang nabuhay sa panahon ng ating mga ninuno, hindi sana sumang-ayon na patayin ang mga propeta. Kaya kayo ang umaamin na mga anak kayo ng mga pumatay sa mga propeta. At ngayon, tapusin ninyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno." Naalala ko ang tanawin sa sementeryo tuwing All Saints Day at All Souls Day habang binabasa ko ang ating mabuting balita ngayon. Ang linis ng mga puntod, bago at nagagandahan ang mga pintura. Subalit alam naman natin na sa loob nito ay puno ng mga buto ng patay o nabubulok na katawan ng tao. Kung gaano ito kaganda sa labas, gayon naman kabulok ang nasa loob nito. Sa ganito inihambing ni Jesus ang mapagbalat kayong pariseo at skriba sa ating mabuting balita ngayon. Ani Jesus, sa labas ay nagkukunwari kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagbabalat kayo at kabuktutan. Ano nga ba ang pagbabalat kayo at kabuktutan ng mga skriba at pariseo na ikinagagalit ni Jesus? Self-righteousness, judgmental attitude, at inconsistency. Yun ba ang feeling nila sila lang ang mabuti at kalugod-lugod sa mata ng Diyos? Nilalait at minamanliit nila ang mga taong hindi nila kauri. Hinuhusgahan nila ang kanilang kapwa ayon sa kanilang standards. Nakalimutan nila na alagad lamang sila, hindi sila Diyos. Diyos lamang ang may karapatang humusga sa atin dahil tanging Diyos lamang ang nakatatarok ng ating puso at kalooban. At panghuli, alam ni Jesus ang napakaraming inconsistency sa kanilang mga patakaran. Kaya ang hamon sa atin, be consistent with our words and actions. Kung babasahin natin ang galit ng mga pahayag ni Jesus bago ang binasa natin ngayon, mula sa verse 13 hanggang verse 26, makikita natin ang napakaraming inconsistency sa kanilang patakaran sa templo. Kapag pabor sa mga pariseo at eskriba, pwedeng-pwede. Subalit kung hindi pabor sa kapakanan nila, ay sasabihin nilang walang kabuluhan. Kapanalig, tandaan natin, ayaw ni Jesus sa taong self-righteous, judgmental, at inconsistent. Unahin muna nating gawin ang anumang nais nating ipagawa sa ating kapwa. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na isinasama namin ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming mga panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. Maria, Reyna ng bawat puso at aking inang iniakyat sa langit, minamahal kita. Bigyan mo ako ng higit na pagmamahal kay Jesus at sa iyo. Reyna ng sansinukob, makamit nawa namin ang kapayapaan at kaligtasan sa pamamagitan ng iyong mga panalangin. Kay Kristong Panginoon, ang tagapagligtas ng lahat ng sangkatauhan. Amen.